May stick ko pa. Special na regalo para sa'yo. Enjoy ka sa vibe mo. May gusto ko pa bang sabihin? Walang plak! Walang plak! Walang plak! Walang plak! Ano ba ginagawa ko dito? Nagugutom na ako. Radyo DZBB, kasama si Miss Connie Sison. Yes, 8:30. Ayan eh, syempre, ito eh, impunto. Makikita. Muinda na nga. Pero paano nangyari yun? Blood sa X-ray infection yun. Sumabog nito sa buong abdominal cavity pero bigigil. Yes. Happy and healthy tayo ngayon. Pinag-uusapan po natin ay tungkol pa rin sa ating gallstones. Ni Dr. Philip Tan, ang ating family medicine specialist po ang ating usap pa rin ngayon. Tungkol pa rin po dito sa gallstones. Doc, ito yung mga tanong ha, papasok ko na. Mula kay 3723. Hi, Ma'am Connie. Doc, pakitanong lamang po kung ang peanut butter ba ay nakaka-apekto para magkaroon daw ng gallstones. Kasi mahilig daw ang kanyang anak. At di ba alam naman ang peanut butter medyo may pagka-oily po? Yes. Actually, good morning po. Yung peanut butter, pwede ma-cause, pwede hindi. Pero ang most commonly, ang peanut butter, kapag too much po, pwede siya mag-cause ng pain because it's an oily base. So, automatic ba yun kapag makain ka ng oily foods o mga tatabang pagkain? Automatic po yun na magkakaroon ka na makakaranas ka rin ng pain because po. Kasi ganito po siya. Whenever you eat, ilagay natin fatty or oily, you need the gallbladder to contract. Once na na-contract yung gallbladder to release the bile, yun yung pag-digestion natin. Kaya lang, kung may stones, siya yung nauna pumupunta dun sa duct or sa pinto. At hinaharang niya yung panunang para lumabas, ang tendency, the bile itself, hindi makalabas. Once hindi makalabas yung bile, then the acid from the stomach will release much more. Kaya it will cause you acidity. Pero kung wala kang gallstones, you can eat whatever you want. Pero ang problem lang natin, yung bang kung araw-araw po kayo kumakain ng the same, parang naalala ko po nung sa isang hospital, 8 years old na stroke. Nung kinuha ko yung history, everyday chicken. 8 years old? 8 years old na stroke. Para bang napakaaga, parang wala kayo nakita. Alam natin mga 60 years old din naman. Pero 8 years old na stroke because puro chicken ang kinakain ng bata. Ito po siyempre fried, no? Yes, correct. It's oily sa lahat talagang, alam na natin na lahat ng mga sobra ay bawal talaga. And this is a good reminder. Magandang paalala natin sa mga magulang na kung ano yung pinapakain natin sa ating anak, kahit na gaano pa nila kagusto, kung hindi naman ito tama at angkop, no? Ingat mo tayo kasi 8 years old na stroke. Nakakatakot naman yun, Ito po, mula kay 6556. No, ano po ba ang tamang pangtunaw ng gallstone? May gagawin ba kami? Meron ba tayong iiwasan mga pagkain? Ano ba ang gagawin? Normally, yung tanong niyo po, iwasan ng pagkain. Usually, kapag may gallbladder stones to kayo, iwasan niyo ang fatty, oily, noodles, and gata during the night time. Umaga, lunchtime. Umaga, lunchtime, the liver produces the bile also. So kaya medyo dalawa ang ating Pero if gabi, usually the gallbladder works for you. Kaya, example, kumain ka ng pakarami, pagkatapos natulog ka kaagad, hindi ka mag-cause ng bangungot. Yun, hindi rin. Or nasa acute pancreatitis. Kaya medyo maingat po kumain